Hey guys, it's me, Cherry Blue, and that's my pen name. And for today's video, I will share with you a 5 tips or advice on how to survive the Hume strand. So, bakit nga ba ako nag-Humes? So, pwede namang STEM or kaya ABM or TVL. Bakit Humes, 'di ba? Bago ako graduate ng junior high school, sabi ko muna, mag-i-STEM ako. Kasi, ang kukunin ko sa college is engineering. Ngayon na bago yun, nagkaroon ng pandemic. Grade 10 ako. Grade 9 ako that time nang gusto ko maging, engineering. Ngayon, nung nag-grade 10 ako, nagbago yung isip ko. Gusto ko maging criminology kasi ang cool ng mga, hindi naman sa super, nakukulan lang ako, kaya gusto ko police. Pero, ang totoo talaga, gusto ko mag-police dati. Gusto ko pang maging sundalo kasi parang ang ganda tignan pag sa babae, ganun. Kasi, syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon sabihin nating mahina ang babae. At hindi sa lahat ng pagkakataon is lalaki lang kayang gumawa ng mga ganung bagay. Sabi nga nila, kung kayang gawin ng lalaki, kayang gawin din ng babae. So, yun, napag-isip-isip ko na magki-criminology ako. Kaya ako nag-Humes. So, I am recently graduated as a Humes student. So, I am college now. And the first tip that I will share with you. So, first tip is build your self-confidence. Having a career related to Humes means taking on a job that requires you to have some self-confidence. Ika nga nila, self-confidence. Yung mga Humes na gumraduate ay usually mga reporters, lawyers, politicians, teachers, at social workers. You're expected to be good communicators and public speaker, so as early as senior high school, try to honing your self-confidence so it will become easier for you to communicate with other people. So, bago ka pa lang, hindi naman sa bago, kasi mabibuild mo naman yung self-confidence mo pag naumpisa nyo ng magklase sa Humes. Kapag mahiyain ka, hindi naman agad-agad na kailangan mong maging ganito sa isang bagay pag nag-start ka mag-Humes. Magbibuild yan kasama mo ang professor mo at saka ang mga classmates mo. Tutulungan ka nila kung paano i-build yung self-confidence mo. So, for the tip number 2, learn how to read lengthy articles and readings. Be prepared to read a lot because Hume students are usually given several articles and readings about subjects. Opo, madami pong binabasa pag Hume students ka. Pero sa amin nung grade 12 ako, grade 12 kasi yun yung face-to-face class namin. And then yung grade 11 is yung online. So, may mga pinapabasa talaga na articles na napakarami, mas lalo na pag yung subject is philosophy. Yan. Pero most of the time sa major subject which is sa grade 11 is yung social science. Social science ba yun? Oo, social science and governance, something na nakalimutan ko na. Marami ding binabasa doon, pero madali lang siya. Madali lang yung subject na yun, yung major. Kasi about law, ganon. About sa, ng Pilipinas. Ganon. So, yun nga. You can expect to read about different laws, yun nga, and social sciences, theories, and even analyze case studies. Yes. Ga-analyze po tayo ng case study pagdating natin ng grade 12. Pero nakadepende kung anong grade
kayo mag-analyze. Kasi sa amin, grade, ata kami? Grade 12 kami. Nag-analyze ng mga, hindi, grade 11 pala study cases. Grade 11. Tas, yun. If you aren't much of a reader, you might have a challenge time handling readings assigned to you and your class. Try making a to-do list of topics in your readings that you should accomplish within the day so that you won't experience information overload. Try to read everything in one go. Kailangan, pag may binigay na article or kaya babasahin, gawa ka ng to-do list mo para isa-isahin mo silang basahin. Ganun kasi ginagawa ko dati na nagno-notes ako, and then igagawa ko ng to-do list kung ano yung una kong gagawin doon sa mga binigay na babasahin. Kapag meron. Pero pag wala naman, hindi ako gumagawa. Parang easy nga lang eh. Oh, easy. Hindi naman easy, hindi easy ang Humes. Marami nagsasabi, easy ang Humes. Pero hindi. Third tips, practice writing in different forms of literature. So, beside learning how to speak in public, you also pick up how to write different forms of literature. Oo, hindi lang po pag sasalita at confident sa pagsasalita ang gagawin niyo sa Humes, kailangan niyo din magsulat ng different forms of literature. This includes script, short stories, poems, articles, and most importantly, the essay. While I also study this thing during my time as a Humes student, it doesn't hurt to practice writing brief paragraph during my spare time to become more articulate in my written works. Who knows, someday you might become an award-winning novelist or screenwriter in the future, diba? So my tip number 4 here is have a lot of patience in learning new concepts and theories. What makes being a Humes student different from the other strand is that you will be learning about concepts and theories that have affected society itself. From psychological theories that explain human behavior to psychological concepts like feminism, expect to learn more about this in this particular strand. Dito natin malalaman ang kahalagahan ng kababaihan at syempre kahalagahan ng bawat tao. So, syempre kahalagahan ng bawat tao. So, have some patience in knowing more about the humanities and social sciences because the things you learn will give you a better view of the human person and how society works. So for the fifth and last tips is be update with the current events. Kasi madaming issue ang kailangan lutasin pagdating sa Humes. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan yung lutasin yun. Kasi so may tinatawag na debate sa Humes, pero nung batch namin, nung grade 12, hindi kami masyadong nagkaroon ng event about debates. Kasi iisa lang yung section namin. So parang pag kami nag-debate, group by group. Pero walang debate na nangyari sa amin. Sumama kasi ako ng SSG. Tumakbo ako ng secretary at 'di ba transferee ako, medyo na ako ng mga estudyante kasi sabi nila bakit ako tumakbo ng ganun kataas kasi kaka-transfer ko lang dun sa school na yun.
So, hindi naman basehan kung kakalipat mo lang ba ng school or kaya bago ka lang doon. Hindi naman basehan yun para tumakbo ka ng ganun kataas na level as a SSG. Alangan naman na tatakbo ka sa mababang posisyon, nasa higher level ka na, 'di ba? Pero ang point ko doon is sana hindi nila kine-question yung transferee ako. At saka hindi ko pa kilala or hindi ko pa alam ang pamamalakad nila doon. Pero pinursigi ko 'yun dahil sa kaklase ko at saka pinursigi ko din 'yun na takbuhan kasi gusto ko. Tsaka nasa puso ko na gusto kong tumakbo. Hindi talaga yung pinilit lang ako dahil wala silang choice, ganun, parang ganun. Hindi. Sinapuso ko din yun. So, nagkaroon ng debate between secretary, ako, at saka yung kalaban ko. Hindi ko na-build yung self-confidence ko sa harap ng maraming tao dahil dun sa tanong. And then, habang nagde-debate kami, sumasagot ako, pinapaanuhan ko ng sagot yung tanong, and then, about kasi sa makeup, kung papayagan ba, aalaw ba ng mga SSG na mag-wear ng makeup ang mga estudyante, kasi nga, bumababa yung self-confidence nila, dahil, syempre, yung iba, hindi naman, ayoko mag-talk about ganyan. Pero, be ready sa current events na mga mangyayari as a young student. So, yun lang naman yung tips ko para sa mga mag-grade 11 and 12 dyan na kukuha ng strand. Good luck na lang po sa inyo. At, thank you sa panunood. Sana nakatulong. At, maraming salamat. Don't forget to click the notification bell. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa video na i-upload ko. So, I hope this video will help you to build your confidence or anything about the UMS. And thank you for watching. Sana tinatapos nyo at sana may naintindihan kayo sa sinabi ko, and thank you. Yun lang. Bye-bye. See you on my next vlog. Subscribe ha.